Welcome on board! Isa sa mga memorable TV projects ko po talaga ang isang show noong 90s kung saan gumanap ako bilang isang veterinaryo. Natatandaan niyo pa po ba ang pangalan ng karakter ko doon? Oh, magtatanong ako, alam niyo na yon. Hanggang ngayon yung pa rin tawag sa akin, Doc Aga. Ang tama sagot ay Dr. Agaton Villaluz. Doc Aga. Ngayon ay isa ng bidar ka, Doc. Nakakatawa lang kasi minsan nalilito ang mga tao kung totoong doktor nga ba ako dahil hanggang ngayon, Doc pa rin ang tawag sa akin kahit saan ako pumunta. Lahat ang mga nakakatrabaho ko, lahat, kahit mapa-security guard makita ko, karpintero, kahit saan, Doc ang tawag sa akin talaga. So fake news po yan. Hindi po talaga ako doktor, pero pwede ako maging doktor din. Pero ang hindi fake ay ang hilig ko po sa mga hayop. Ngayon, para sa katulad ko, at marami pang ibang bidarkadas out there, ang mga alaga nating hayop are more than just pets to us. They are like family. Katulad na naman ng ating unang bida for tonight na naging laman ng social media dahil sa kanyang mga alaga. Bukod sa napaka-cute ng kanyang mga Shih Tzu, marami ang natuwa dahil akala mo tao ang mga asong ito. Nakakaintindi talaga sila kapag kinakausap. So ayaw niyong maniwala. Ito, to see is to believe. Kaya panoorin natin dahil siya, pinapanood ko siya. Karen De La Cruz, pinapanood kita talaga. Sino si Karen De La Cruz? More popularly known as Fur Mom Kai. Dito sa Bidat Iba Pa. Siya si Fur Mom Karen De La Cruz. Ang trending ngayon sa social media dahil sa mga videos nila ng kanyang mga possum for kids. Hello, Bidarkada! Ako si Fur Mom Kai at isa po akong content video creator at ang aking mga content ay tungkol sa aking mga fur babies na turing ko pa ay mga anak. Unang-una ko po kasi talagang naging dogs is si Coco po. At sobrang natuwa po ako sa kanya. Sobrang lambing kasi niya, para siya pong baby. So hanggang sa dumami na po sila po. Lahat po sila, bali 14 po sila. Ito po si Coco, siya po yung oldest dog ko po. Tapos ito po si Kelly, si Mulan, si Malia, si Moana, si Donnie, si Carrie, si Hershey at si Kisses po. Simula po ng pandemic, nag-start po akong mag-TikTok. Dahil po nga, syempre hindi makalabas, libangan lang po talaga nung nag-pandemic. Nag-start po mag-viral yung video namin noong 2020. Dahil po dun sa nag-trending niyang mga video na para po siyang taong kung sumunod po sa akin. Dun po yung unang-una nag-trending si Coco at yun po yung nagustuhan talaga ng mga fans sa kanya. Yung kay Kelly po, yung nag-aalaga po siya ng ibang anak. Kasi mahilig po siya mag-alaga ng kahit hindi niya po baby. Yun po yung unang nag-viral sa kanila. Tapos yung hindi nila kinakain yung pagkain hanggat hindi ko sinasabi yan. Wala naman pong selosan na nangyayari sa kanila. Kasi pantay-pantay naman po yung turing ko sa kanila. Sa ngayon ay umabot na sa 343,000 ang followers niya sa Facebook at 2.7 million naman sa TikTok. Hindi ko po in-expect talaga na dadami yung followers nila, yung mga fans po nila, hindi ko po talaga in-expect kasi nga po, gusto ko lang po talagang malibang kami. Pag hindi po kami nag-upload ng isang araw, namimiss po agad sila ng mga fans. So, araw-araw po, gumagawa kami ng mga video, kaya sobrang naging busy din po. Super dami pong nagme-message sa akin. Kaya po, sobrang thankful talaga ako sa kanila kasi kung di rin naman po dahil sa kanila, hindi po makikilala yung mga aso ko. Marami pong nagpapadala sa kanila ng mga food, ng mga damit. Hindi lang mga pet lovers ay naging taga-subaybay ni Kai. Maging ang mga walang kakayahan na mag-alaga ng dogs ay naaaliw sa videos niya. Nakita ko po na ang galing-galing ng mga aso niya. Nakikinig talaga sa kanya. Na-amaze ako na nakaka-good vibes po sila. Sobrang nakakatuwa panoorin po. Pagdating po sa aso, parang ang lambot ng puso ko, parang natutuwa ako. Parang naintindihan ka po kasi nung aso kapag kinakausap niyo po. Lalo pag eye to eye po, ganon. Turing po nila na pamilya nila at for sure po ako na makikinig po sa kanila yung mga aso kasi nakakaintindi po sila. Para rin po silang mga tao na may mga damdamin din sila. Pag meron sila nagawang maganda is bigyan po natin sila ng
na reward nila. Responsibilidad talaga natin sila habang nabubuhay sila. So, yun, alagaan nila ng mabuti, mahalin talaga nila na parang mga anak nila, hindi yung parang nagustuhan lang po nila talagang or nainggit lang sila na mahalin talaga natin sila kasi binabalik naman po nila yung pagmamahal na binibigay natin. Paano nga ba nagkakaintindihan si Fur Mom Kai at ang kanyang mga alaga? Ito ay bibigyan niya tayo ng tips. Tinuturing ko po talaga silang mga anak ko. Kaya po siguro ganun din sila para po silang mga tao kumilos. Simula baby po sila, kinakausap ko na sila eh. Tsaka yung mga salita ko, naiintindihan nila habang lumalaki sila. Nakikinig lang po sila habang nagsasalita po ako. Yung parang iniintindi talaga nila yung mga sinasabi ko. Nung nag-pandemic nga po, is nagkaroon po talaga ako ng anxiety. And sila po yung isa sa mga nakatulong para po mawala po yon. Siguro po hanggang sa pagtanda ko na po ito, mag-aalaga at mag-aalaga pa rin po ako ng aso. Some people might not understand Fur Mom Kai's love for her dogs. But that's okay because her dogs do. At kung noon ay kilala ang dogs bilang man's best friend, ngayon ay itinuturing na rin silang bida member ng pamilya. Ayon kay Nobel Prize winner Orhan Pamuk, dogs do speak but only to those who know how to listen. Nakita natin sa example yan ni Fur Mom Kai na posible talagang magkaroon ng halos human connection sa ating mga alaga. Kapag kasi araw-araw mo silang kasama, you begin to understand that even animals have personalities at pag titignan mo yung mga mata nila, parang may expression na tila nakakaintindi talaga. With their next level for parenting sa kanyang 14 na mga batuta, napakalaking fulfillment ang nararamdaman ni Fur Mom Kai. Dahil sa bawat isang kawag ng buntot at halik sa kanya ng mga alaga niya, na ipaparamdam nila ang kanilang unconditional love even without having to say a word. Ngayon, kaya naman para kay Bida't iba pa, Karen De La Cruz or Fur Mom Kai, ang bidamdamin rating at ng Net 25 sa kanya ay puso. Dahil talagang napaka-heartwarming ng iyong pagtrato sa iyong mga alaga. Sana ay dumami pa ang mga batuta family mo. At sana rin ay dumami pa ang mga loving fur moms tulad mo. At alam mo ba, Fur Mom Kai, ang daming may crush sa'yo. Hindi ko na ikikwento. Sikreto na lang natin yan. Susunod ang Bida sa Life. Walang bibitiw sa ating Bidarkadok episode. Magbabalik ang Bida kayo kay Aga. Isa sa problema natin sa Pilipinas in terms of animal control ay ang unchecked breeding ng mga aso at pusa po. Kaya nga parang hindi ba ubos-ubos ang mga pagalang hayop sa lansangan. Now, aside from being in constant danger sa mga sasakyan po at motorista, sumasa nga rin ang problema dahil nga endemic ang rabies dito sa bansa o yung tinatawag nating rabies. Ngayon, ang band-aid solution ng karamihan is to put these homeless animals in shelters. Ang downside lang dito, madalas ay nagiging kandidato sila for euthanasia because of their sheer number and the lack of funds to support them. Kaya para sa isang grupo dito sa Pilipinas po, ang mas maganda at mas humane na solusyon para sa pet problem natin is not to put them in shelters but to make sure na hindi sila basta dadami. This is where pet birth control comes in o ang pang-spay or neuter ng mga hayop. Alamin natin ang kakaibang animal advocacy ng Philippine Pet Birth Control Center Foundation dito po sa Bida sa Life. Problema nyo ba ang mabilis na pagdami ng mga alaga nyong aso at pusa?
Ito na ang solusyon dyan. Ang Barangay Kapondasyon ng Philippine Pet Birth Control Center Foundation Incorporated. It was established in 2017 and it was basically para ma-establish yung animal welfare via Kapon. Our main mission po is rabies-free, stray-free Philippines. Pag madaming mga aso at pusa sa daan, magkakaroon lang ng more and more aso and pusa na stray. Ang nangyayari dyan, very hard to control po yung rabies. So, ang approach po namin ay tinatawag na two-prong. Two-prong. One side is vaccinations. Pero kung vaccinations lang po, maski sa LGU, hindi po magagawa yung stray-free, rabies-free kasi panganak ng panganak. So, you need to also control the population. Makokontrol lang yung population through Kapon. So, ganun po yung ginagawa natin. And when we make Kapon, we usually invite the people and encourage them to make rabies vaccination. Meron kaming tinatawag po na outreach sa mga LGU. Yung outreach po na yon is free of charge. So, kinakapon natin yung mga aso at pusa ng isang lugar at pinapabakuna po namin. We give them confidence, hindi mamamatay po yung aso at pusa ninyo. Mas maganda actually yung health ng aso at pusa ninyo. We need to also take care of our community. Our community is not just human beings. It also is our animals. Because also some of those animals are companions to the humans. Ano nga ba ang neutering o pagkakapon? Ano ang epekto nito hindi lang sa ating mga pets kundi maging sa community? Ang neutering is a general term, both male and female na dogs and cats. So, yung neutering is a surgical procedures na ginagawa natin sa ating mga alagang pusa, aso, para matanggal ang kanilang mga reproductive organs. So, ang tawag dito sa babae is spay, sa lalaki is castration. So, ang ginagawa natin dyan, sa babae, tinatanggal yung kanilang uterus at ovaryo. Sa lalaki naman, tinatanggal yung kanilang mga testicles. So, benefits ng pagkakapon or pag-neuter is marami. Babanggitin ko lang yung ilan. Unang-una, yung animal population control. So, sa animal population control, may iwasan natin dito yung ang mga unwanted pets. May iwasan natin yung mga reproductive health diseases ng ating mga alagang aso at pusa. Includes dyan yung tinatawag nating pyometra o yung pagkakaroon ng infection sa matres. Pangalawa is yung mga tumors, mammary gland tumors. Pangatlo is yung transmissible venereal tumor. So ito yung mga sexually transmitted disease ng mga aso. May iwasan natin yung pagiging aggressive ng ating mga alaga. Neutering is generally safe sa mga alaga nating dogs and cats. So make sure lang na sila is normal or nagkaroon ng mga check-ups before sila ipagawa. Mas maalagaan or mas mapagtutuunan sila ng pansin sa ating komunidad and may iwasan natin yung pagkakaroon ng mga negligence and animal cruelty. So, Barangay Kapondasyon started way back 2010 when nag-start na magkapon dito ng per barangay within Mandaluyong. And then eventually nagkaroon ng goal na ilabas or mas palawakin yung program ng pagkakapon ng libre dito sa Metro Manila and hanggang sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Mas mabuti, mas ina-advise namin sa ating mga pet owners na kung wala naman kayong balak pa-breed or paanakin yung inyong mga alagang aso at pusa, much better na ipakapon nyo na sila as early as possible, as early as 6 months. Nag-i-inhit na kasi yung pusa, so kami na yung nagkusang maghanap ng parang foundation na pwedeng mag-spay. So doon namin na kita tong PPBCC nga, nag-offer ng spay. Yung isang nakapon na, mas healthy siya, mas naging maganda yung tubo ng balahibo niya, tsaka yung build ng katawan niya. Kasi in-adapt lang namin siya. So, parang binili siya sa breeder. So, parang baka kasi, like, magkakomplikasyon. Maganda kasi, like, sa mga stray cats, kapag may mga free na mga kapon, pwede niyo silang dalhin doon. Tapos, mas makakontrol niyo yung situation. Kasi parang kawawa rin yung mga pusa if aasa lang sila lagi na may magpapakain sa kanila, ganun. Ano nga kaya ang nagiging actual na eksena sa tuwing nagkakaroon ng Barangay Kapondasyon? Narito at samahan natin sila. So, yung first step po natin, may tinatawag tayo na screening sa labas. So, doon, chine-check din po muna yung mga pets. So, doon pa lang, chine-check na kung fit po sila for surgery.
Then may finifill out na din po yung owner, like history taking. Pag fit na po for operation, dun sila sa pre-operation po namin. So dun binibigyan ng anesthesia, tsaka sinishave po, tsaka nililinisan po yung surgical site. Ang gagawin po ngayon sa kanya, since babae po siya, tatanggalan po natin siya ng matres, tsaka ovaries po. Kadalasan po, umaabot kami ng 200 plus na asot pusa isa-isang araw. Karamihan po doon mga pusa po talaga kasi sila po talaga yung mabilis magpadami. Let's help control the pet population sa pamamagitan ng tamang pagkakapon. Sa pamamagitan din ito, malaki ang chance na maging rabies-free and stray-free ang ating country na advokasya ng Philippine Pet Birth Control Center Foundation, Inc. Ang ating mga bida sa life. Napakaganda ng misyon ng PPBCCF, which is to make a change in companion animal welfare at mabawasan po ang malupit na sinasapit na mga paggalang hayop. Para sa mga may hesitation po sa pagkapon or pag-neuter ng pets nila that are not meant for breeding, ayon po sa PPBCCF ay napaka-safe ng procedure po na ito. Isa sa benepisyo nito ay nagiging mas healthy at mas napapahaba pa po ang buhay ng ating mga alaga. Ngayon sa tulong ng kanilang programa at kasama na rin ang taon-taong pagpapavaccinate ng ating mga alaga, sana naman ay ma-achieve natin ang isang rabies-free at stray-free Philippines. Kaya para sa ating Bida sa Life, ang Philippine Pet Birth Control Center Foundation, ang bidang damin rating namin at ng Net25 sa inyo ay panalo. Dahil siguradong panalo ang ating Bidar Ka-Dogs at Bidar Cats sa inyong programa. Pati na rin ang mga pet owners na nagmamalasakit po sa kanilang mga alaga. Wala munang gagala, mga Bidar Kada, magbabalik po ang Bida Kayo Kay Aga. Viram na rua, por que tá falando que eu tô dormindo aqui? Porque eu não tenho onde ficar mais. Quando roubaram meu material, eu falei, acabou para mim, como é que eu vou trabalhar? Para ajudar ela a comprar remédios e tudo. Bukod sa pagiging isa sa pinakasikat na tao sa buong mundo, ang miyembro ng The Beatles na si Paul McCartney ay isa ring kilalang animal rights activist. In fact, siya ang nagsabi na you can judge a man's true character by the way he treats his animals. Isang patunay sa wisdom na ito ni Paul ang kwento ng ating susunod na bida. Hindi na bago sa atin ang konsepto ng rehome para sa mga pets gaya ng aso at pusa. Pero narinig nyo na ba ang rehome para naman sa mga kabayo? Yan ang advokasya ng ating bidarkada na si Vicky Lopez. I have an advocacy for all horses, regardless of breed. I love them. And because malaki sila, malakas kumain, many owners cannot keep them for the rest of their lives. Okay, so at risk talaga yung lives nila. So I started this personal advocacy of trying to find new homes for all these horses po. I have, last time I counted was about 10. And then I fostered them out also. I currently have 3 that are mainly with me. 2 are in the farm. And I take care of them. And once I commit to take care of a horse, that's for the rest of the life of the horse. They're very therapeutic. A lot of people don't know that they can be like dogs, that they can end up being a companion, with a best friend. These are magnificent, beautiful animals that very sensitive, very caring. And so I want to spread that awareness about these horses. If they're treated well, susuklian ka. It is expensive in the sense that if you want to keep the horse healthy and well taken care of, you have to ideally have a roof, a stall for them, you have a stable, and then a groom. It depends on how you maintain them. If you want to feed them horse feeds, alam mo yung size ng cup noodle, 1 day. And then if you have grass, they're very happy eating grass. When I'm helping rehome horses, if I don't know the person, I really take the time to call the person up or speak to the person. I try as much as possible to ask around to check the background. I personally want the horse to go to a forever home.
or at least a home that will care for the horse. If it is a native horse, it can be anywhere between 6 to 12,000 up to 17,000. If it is a mestizo, usually 18 to 20,000. If they are thoroughbreds, the average is 50 to 80,000. Part of my advocacy is not to charge even 1 centavo. I have no markup. I have no commission. I have no ex-deal. The reason I decided to do this was because I felt like if I did this for free, it would encourage people to adopt the horse, okay, to get the horse. You cannot change a pet's past, but you can rewrite the future. Ito ang pananaw ni Vicky at ng mga tumatanggap sa kabayo na kailangan ng bagong tahanan. Yung advocacy kasi is more of taking care of the horses. Hindi lang siya yung binibenta lang siya. What's nice about yung kay Vicky is she makes sure na itong mga kabayo na to will go to a farm that maaalagaan sila ng mabuti. Kasi it's easy to buy a horse. It's easy to pay for a horse. But yung maintenance and taking care of the horses, yun yung pinaka-challenge dun eh. It started kasi na gusto lang namin ng kabayo talaga. So it was for get-together. Dream kasi siya nung dad ko to have our own horses. Sa mga bidarkada na interesado sa rehome advocacy, ito ang mga kailangan nyong malaman. The first requirement for me is they really love and care for the horse, that there's a genuine interest, okay? And second, I really ask them questions, are you willing to spend for this horse? You need to have the financial resources to maintain the horse. Ideally, you need to have a farm, or if you're going to board it in a stable. It's more of making the horses respect you. So, yun, it's more of communication kasi and giving them, you know, what they want. In return, magiging mabait din sila sa iyo. Well, yung pakain is the normal. We give feeds, we give grass, we give water. Medicines, it's normally, ano lang naman yan, vitamins lang naman. Plus, every 2 months, we deworm them. Yung shoeing is the regular thing. We have our trainings na every morning, parang in-exercise namin sila, sinasakyan sila, yung ganyan. Tapos pag natapos, yun, they can do whatever they want. Iba yung fulfillment, I guess. Pagka meron kang mga horses, mas nakaka-enjoy ka. Parang na-overpower nung fulfillment mo, yung gastos. One big factor is I get to spend more time with my kids. It's more of bringing the family closer together. I want what's best for the horse, and I want also what's best for the owner. The best part of my advocacy is seeing the horses happy in their new homes. My satisfaction is then I get to see the horse rehomed, rescued. Compassion is the greatest form of love humans have to offer. Yan ang gustong ibahagi ng kakaibidang si Vicky na gumagawa ng paraan upang ang mga kabayo ay mabigyan ng bagong tahanan. Susunod ang kwento ng isang pamilyang may more than 90 cats and dogs sa kanilang bahay. Ngayon, teka muna, ano ba ang totoong sitwasyon dito? Kinupkup ng tao ang mga hayop o pinatira ng mga hayop sa bahay nila ang tao? Alamin natin ang tunay na kwento sa Be The Best sa pagbabalik po ng Bida Kayo Kay Aga. Nasaan man kayong parte ng Pilipinas, pupuntahan namin kayo. Sa Lunes, nandyan kami sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Sa Martes, makikigulo tayo sa Barangay Cabuco, 13 Martires, Cavite. Sa Miyerkules, abangan kami sa Barangay Pente, Kaunlaran Village, Caloocan City. Sa Huwebes, nasa Barangay 150, Bagong Barrio, Caloocan City tayo. Kita-kita po tayo mga kabarangay at sama-sama tayo magsaya dito lamang sa LTE Love, Tony Pet, and everything! Love, Tony Pet, and everything! Ang Pinoy na may diskarte, let's live together sa Net 25. Maraming mga animal lovers ang nagsasabi na pets are like popcorn or peanuts. You cannot just have one. Bilang patunay, tatanungin ko ang mga bidarkada natin sa set ngayon.
Sino sa inyo ang may alaga at ilan sila? Bogan naman ito nakita ko. Hindi naman namin sinasadya ito. Bogan, may alaga ka ba? Na ano po? Na pet? Yeah. Ilan? One dog. Yun. Talaga, alaga mo talaga. Sino rito ang meron more than 5? Ikaw? Naalagaan mo naman yon? Talaga? O nga, marami ka pala. No? Sabi mo nga. Whatever the reason is, maybe because nakukugitan sila or the unequal joy they bring into our lives. Sabi nga ay, ito isang slippery slope ang pag-umpisa sa pag-alaga ng hayop. Kikwento ko ba yung mga sa ibon ko? Pero marami nakarinig ng kwento na yan. Pero umabot po ako sa mga libo-libong ibon po. Nag-breed ako, nagganyan. Naloko talaga ako, nagtayo ako ng sarili kong aviary dito po sa Batangas. Naging buhay ko talaga ang pag-aalaga noon, ano? Talaga pati sa pagkain, from fruits to mga walnuts, yung mga ganon. Puro hook-billed, puro meaning parrots ang alaga ko. Lahat ng klase talaga. Mga mutations, mga ganon. Basta I really got into it. But I really made sure na alagang-alaga sila. Yes, marami po kumukontra dyan na ang ibon daw hindi naalagaan, hindi kinukulong. But na tayo magagawa. But sa konting pamamaraan ko, meron po akong mga makos at mga ringneck at mga iba-ibang klaseng conure, mga lahat yan. Lahat po yan. Ang mga flight po niya, sa mga nakakaintindi ng ibon, puro tig 40 meters, 50 meters, may 20 meters ako for African lovebirds lang. Kaya yung lipad nila, makita mo. Nakakapasok ako doon, may lamesa ako doon ako nagkakape, doon ako nagla-lunch, doon ako nagdi-dinner, may mga ilaw ako sa gabi. So anyway, mahabang kwento yan. Napakasaya. Ngayon, itong next feature natin, hindi lang yata, kumbaga yung slippery slope na sinasabi ko, ang hinarap nila. Nakumunoy na yata sila sa dami ng kanilang fur kids ngayon. But more than the amazing number of animals they have, ang higit na nakaka-amaze ay ang dahilan kung bakit nasa zoo levels na ang dami ng kanilang four-legged friends. Dahil sa bawat tahol at bawat ngiyaw ng kanilang mga alaga, meron pong special na story of survival ang mga furry members ng pamilyang ito. Alamin natin ang storya sa likod ng Animal Kingdom ng Victoria Family, ang ating Be The Best of the Week. Mapapahanga kayo sa pamilya Victoria mula sa Pulilan, Bulacan dahil hindi lang isa, dalawa, kundi 90 plus ang inampong ligaw na aso at pusa na naipon sa tuwing naglalakad sila sa kanilang bayan. Bali si Jack po kasi ko po siya, schoolmate ko po siya nung high school, 4th year po. Tapos sila po kasi nung mother niya yung talagang kakilala ko po. Nagre-rescue po sila ng mga stray dogs tsaka cats po sa kalsada. Tapos nag-trending din po sila before regarding po dun sa nagpapakain po sila during pandemic. Kahit po kami nung mga friends ko po, family ko, natutuwa po kami kasi kami din po mga pet lover din po kami. Kaya po pag may mga sobra po dito sa shop na pwede naman po ibigay para sa kanila, makatulong po. Binibigay na lang din po namin para po makatulong sa mga kawawang hayop po na pinababayaan lang po sa kali. Dito po sa shop yung mga dog food po, yung mga gamot. Kasi minsan po may mga supplier po ako na nagbibigay po sa akin ng mga gamot. Pag po, binibigay ko na lang po kay Jack. Yung love po na binibigay ng hayop para sa kanila. Na po, sapat na po sa kanila yung gano'n. Tuloy mo lang yung magandang advocacy mo sa mga kawawang hayop. Alam mo naman na nandito lang kami, handa kaming tumulong sa'yo palagi kung ano yung kaya namin ibigay. Naging friend ko si Jack 6 years ago. Hindi man kami magkapatid sa dugo, pero sa advocacy, kapatid na kapatid ko si Jack. Isa siya sa pinakahinahangaan ko sa lahat ng rescuer na nakilala ko. Mas hanga ako sa kanya kasi alam mo kahit wala siya talagang pera, kumukuha pa rin siya ng kumukuha. Sarili niya talaga, inuutang niya sa vet. Kasi may hangganan kasi talaga yung pagiging rescuer. Hindi namin kayang i-rescue lahat. Pag halimbawa meron akong extra, nagbibigay ako, although hindi madalas, nagbibigay ako sa kanya sa ibang bagay, tinutulungan ko siya sa ibang bagay. Mas napabilib ba kayo sa mga Victoria? Mabuti pa ay kilalanin na natin ang pamilyang nagpakita ng malasakit sa mga Bider Ka-Dogs
Maliit pa po kasi ako, nag-aaral po ako ng elementarya. Pag uwi ko sa amin, may alaga akong aso pag uwi ko. Kinatay po ng kapitbahay namin. Babawi din ako sa mga aso na hindi ko na talaga sila pababayaan para katayin ng mga tao. Hindi ako papayag na mayroong mananakit. Sa mga tao pong galit sa aso at yung mga ngatay, sana naman makonsensya naman kayo dahil ang mga aso ay hindi sila pagkain ng tao. Sila ay kaibigan po natin. Kami po ay mga rescuer na dumadampot po ng mga aso sa kalye. Yung talagang emergency cases po, meron din pong mga nire-report na kung sa malapit lang din po sa area namin, ay pinupuntahan na lang din po namin para i-rescue. Saka rin po sa tulong din po ng mga mabubuting tao na nagdo-donate po sa akin, nagtitiwala po para masustain po yung pangangailangan lahat ng mga alaga. Nagsimula talaga po, bata pa talaga ako. Aso po namin nung 7 years old po ata ako noon. Nagsimula po sa isa hanggang sa nagkaroon po kami ng bahay po na naging caretaker po kami. Nandun meron pong mga aso doon na iniwanan din po ng dating caretaker hanggang nadagdag po iyon. Hanggang sa lumalaon po pag may nakikita kami sa kalsada, ayun, inuuwi po namin karaniwan po mga tuta na muntik na masagasaan hanggang sa naging active po ako sa Facebook na nakita ko nga po na yung mga kalagayan ng mga hayop. Lumalim po yung advocacy ko para iligtas po sila. Mga karamihan po mga natutuwa pero hindi rin po halos lahat dahil syempre hindi naman po lahat naiintindihan yung advocacy namin. Nakatoka naman po ako dito sa pagpakain, paglinis at saka yung pagpapaligo sa mga aso. Yun po ang ko rito, obligasyon. May pagkahirap din po, pero kaya naman. Tiis lang. Kakayanin po. You cannot find love, but you can rescue it. Ito ang pananaw ng pamilya Victoria kung saan ang nasagip nilang mga aso at pusa ay nagbibigay sa kanila ngayon ng sobrang pagmamahal. At dahil sa kanilang tender loving care sa mga stray animals, tunay silang be the best of the week. Kasama natin ngayon para ituloy ang kwentuhan ng ating Be the Best of the Week, ang Victoria family. Welcome po to Bida Kayo kay Aga. Hello. Ano pangalan mo? Jack po. Jack, ano po pangalan niyo? Mary Grace Josephine po. Mary Grace. So ano pong tawag sa inyo parate? Mama Josie. Or Mama Josie. Mama Josie. And ang tawag sa'yo? Jack po. Jack lang. Mama Josie and Jack. Jack, ilan na inaalagaan nyo? Pusa at aso ba to? Or Opo, pusa at halo-halo? Ilan na? 52 dogs po at 22 cats po. Lahat Right sila. now? Opo. Ito ay nasa bahay nyo? Yes po. Bakuran po kasi siya Kumbaga nasa gitna po kami ng bukid. Para rin po sa kanila na para po walang magreklamo sa amin. Na hindi po kami makagambala ng iba. Sa ingay. Opo. Sa ingay, oh. Kaya po nagtiis po kami sa gitna ng bukid tumira. Tumira kayo sa gitna ng bukid dahil sa ginagawa nyo ngayon? Opo. Paano nag-umpisa yung pag-rescue nyo or pagkuha ng mga pusa at aso sa kalye? Kumbaga po kasi parang nature na po yung kumbaga kinalakihan ko na po. Nang-umpisahan? Opo. Hanggang sa lumalaki po, parang lumalalim na po yung pong malasakit po namin sa kanila hanggang naging advocacy na rin po namin na mag-rescue po ng mga nangangailangan na aso at pusa po na nakikita po namin sa kalye o kaya po yung mga nakapost po sa Facebook. Yes. Opo, pag ganun. Paano yan? Paano yung mga pagkain yan? May mga nagdo-donate na ngayon? Opo, sa ngayon po meron po. Siyempre po, hindi naman po pwedeng lagi nakaasa doon kahit paano po. May maliit pong pinagkakakitaan kasi hindi naman po pwede na komot po may nagbibigay, doon ko po iaasa. Ang akin po, kasi pag may magbigay at wala, kakain at kakain po sila. Hindi po pwedeng hindi. Sinong nag-umpisa po sa inyo niyan? Mama Josie, kayo? Kayo po nag-umpisa. Anong na-umpisa niyo, pusa? Aso po. Aso talaga? Aso po talaga. Tapos nanganganak na nanganganak? Sila po yung hayop na dapat pwedeng tularan ng tao. Kaya nilang itaya yung buhay nila para mabuhay yung kanilang mga anak. Hindi nila inisip na mama dog sila, tatawid sila ng kasada, baliwala yung masagasaan sila, hindi na sila makakabalik sa pamilya nila, mga baby niya, ganun po. Napakahirap po kasi ng hayop. Ang tao pag talagang tamad sila. Ang hayop hindi po pong tularan ng tao dapat baliktad nga po sila yung... Hindi, may biro nga, di ba? Para mas gusto ko na mag-alaga ng aso kaysa sa bata, kaysa sa tao. Kaya nga yung ibang ayaw mag-asawa, nag-alaga ng aso. Wala silang sakit ng ulo. Dahil pag iniwan nila sa bahay, walang reklamo. Pag umuwi yung asawa ng, kunyari, alas 5 ng madaling araw,
Walang magrereklamo. Kaya gusto iba, aso kasama. Masaya pa pag sumasalubong. Masaya po, totoo po. Masaya pa pag sumasalubong. Pero 50 mahigit na aso tsaka 20 mahigit na pusa. Opo. Paano yun? Anong nangyayari doon? Anong libangan nyo sa pang araw-araw nyo? Para pong nasanay na lang din po kami hanggat po dumadami sila. Pero may limitasyon naman po kami. Alam naman po namin kung hanggang kailan lang po, kung hanggang gaano karami lang po. Talagang ang priority po namin, syempre mga alaga lang muna namin or kung may emergency case po na sa malapit lang po sa amin, ayun lang po talaga. Kasi, kumbaga po kasi sa ngayon, wala naman po kasi ibang kakalinga sa kanila sa bawat lugar po o ano. Hindi naman po talaga lahat may katulad. Hindi naman po binubuhat ko yung bangko ko. Hindi, okay lang. Buhatin mo yun. Okay lang yan. Wala naman, kumbaga hindi po ganun karami yung talagang nagmamahal sa mga katulad po nila, yung mga nagmamalasakit. Yeah. Mas marami pa po yung mga nananakit, nagpapabaya. Hindi, parang ganito po yan. May mga tao po may hilig sa aso, may hilig mag-alaga. Yung iba nakukitan, bibili, tapos pagtagal pababayaan. Opo, diba? Ganun po karaniwan po mga nangyayari. Ang mag-a-adapt po na tuta kasi cute, pag lumaki na, papabayaan na po nila hanggang sa maging stray dog na po. Dahil stray dog siya, nagkalat siya, yung pong kumakain ng basura. Hindi naman nila alam na kung bakit kumakain ng basura dahil gutom. Gutom talaga? Opo. Hindi naman po niya kasalanan ng magutom eh. Ano po, kumbaga biktima lang din po siya ng pabayang amo. So dapat pinagsasabihan natin yung mga amo kasi yun din ang gusto nating ituro. Kasi like sa dami ng aso at pusa ninyo, paano yung tawag dito yung pag nagbe-breed na sila binabantayan nyo yun. Kapon po yung male dogs ko. Yun ang sinasabi ko. Kasi kahit ako, mahilig po ako sa aso rin. Kahit sa Amerika, pag may bahay din po kasi kami ron, may aso rin ako doon, bumibili kami ng aso ron. Talagang doon sinasabi, pag hindi mo negosyo ang mag-breed, dapat pinapakapon mo yung aso. Opo. Pag hindi mo negosyo, kunyari, ang gusto mo sa aso is tuta lang, gusto mo ng isang lalaki, isang babae, at ayaw mong paramihin, ipapakapon mo na sila. Opo. 'Di ba? Para naaalagaan mo. Kasi pag dumadami, doon nagkakaproblema hanggang sa siyempre, ang tao, mas una nilang iisipin ng pagkain nila bago ang aso. Sa mga taong mahihirap din, 'di ba? Kahit gusto man nila mag-alaga. Kaya lang ang nagiging problema, hindi nga nila naalagaan, napapabayaan nila, anak ng anak, tuwan-tuwa sila, akala nila ganun lang, tapos mapabayaan nila sa kalye ngayon. Kaya ang dami naging askal. Opo. 'Di ba? Opo 'yan. Ayun po. Kaya napakaano rin po sa lugar po namin kahit papaano. Nagre-raise na rin po kami ng awareness sa mga kapitbahay, yung mga kakilala po na kailangan po nila ipakapon yung mga alaga nila. Libre naman po sa munisipyo po namin pag male dog po. Libre naman po ang kapon. Opo. So parang kayo, lumipat kayo sa bukid para may bakod kayong malaki na nandun lahat sila. Opo, paano pag kinakapos kayo sa pera, sa pagkain? Napipilitan po ako talaga. Napipilitan ako mag-post sa Facebook. Marami po nagtitiwala kahit papano. Kumbaga, transparent po kasi akong tao. Once may magbigay po sa akin, talagang Opo. Lahat po yun, may liquidation. Taga saan kayo? Saan probinsya yan? Pulilan, Bulacan po. Sa Bulacan? Opo. Mas mapuntahan ko kami sa yan. Masilip ko yung mga aso nyo, tsaka mga pusa. Pero hindi ako mahilig sa pusa eh. Aso lang po. Aso lang. Pero wala namang masama sa pusa. Opo. Nasabi ko lang na mahilig ako sa aso. Diba? Kaya nga alam ko na ang aso, pagkatuta pa lang, 3 beses kakain, hanggang 4 pa pwede. Habang tumatanda sila, nababawas. Kasi pangit din ang overweight sa kanila. Kumakain lang sila ng 2 beses para ako nagtuturo. Ako po si Dong Aga. Para pag galaw ng galaw ang mga aso nyo, pwede kumain ng 2 beses. Pero kung hindi sila aktibo, nandun lang sila, ikot-ikot lang sa maliit na lugar, pwedeng 1 beses. Yan, payo ko lang sa inyo yan na hindi masama yun. Hindi masama yun. Hindi rin ako tama siguro, no? Baka may magkasabing mali ka aga, pero meron akong kaalaman na ang aso namin, tinatrain namin at some point, 1 meal a day. Pwede, pero wag lang mawawalan ng tubig talaga. Yun ang pinaka-importante. So ano pang balak nyo ngayon? Ano pang balak nyo? Itutuloy nyo to? Anong gusto nyo i-promote sa Pilipinas, sa mga kababayan natin? Maging responsible pet owner po. Ayun po ang gusto lang namin pong ipanawagan sa bawat isa po. Kasi ayun naman po talaga ang kailangan natin kasi ang pag-aaso hindi naman po yan, kumbaga gusto mo lang, para rin po yung anak kasi lifetime commitment po yun eh. Yes.
Kailangan mula maliit hanggang pagtanda niya, hanggang sa mamatay siya. Parte pa rin siya ng pamilya. Kasi marami po kasing, sorry. Okay lang. Marami po kasing, tulad po sa mga alaga ko, marami po doon na biktima po ng pananakit. Yung mga sinasaktan ng mga ano. Marami pong inabandon na, mga mamadog na pinabayaan, tinapon. Yung mga maliliit na tuta po na, isipin mo nga yung isang babyng tao, iligaw mo sa gitna ng karamihan ng tao. Ilagay na lang po natin sa ganun kung ano yung mararamdaman. Siyempre may buhay din po yun. Kaya kailangan po talagang maging responsible pet owner talaga. Huwag mag-aalaga kung hindi kaya. I think ang pinakamagandang sabihin dyan is yung pagkakapon po. No? Opo, ayun talaga. Kapon po ang solusyon, hindi tapon. Oo, hindi tapon. Naniniwala din ako sa aso sa pagkakapon. Kasi mga aso at mga pusa nyo, alagang-alaga ninyo. Nakakatamang tignan. Hindi naman po perfectong pag-aalaga. Pero siyempre, kumakain sila, maayos sila, may lugar sila. Opo, ayun nga po ang kumbaga sa amin mabigyan namin sila ng pagkain sa isang araw, ganun. Hindi sila katulad sa kalye na walang makain, walang mainom. Kahit na lang po yung lugar namin, hindi po kagandahan, at least safe sila doon. Opo, ganun. Wala naman sa kagandahan ng lugar yan, okay lang yan. Importante, kagandahan ng puso ninyo. So, nananawagan din ako sa mga gustong tumulong, gusto mag-donate, bukas ang kanilang pinto para sa donation ninyo. Sana nga, isang araw, talagang merong makanood nito or sa mga ginagawa nyo sa Facebook, sa ganyan, may makakita at tumulong sa inyo at mabigyan kayo ng isang lugar. Di ba? Parang ang ganda na hindi na kayo uupa. Wala na kong intindihin, parang masaya na po. So manawagan tayo, anong gusto nyo sabihin sa mga nanonood, nandyan ang camera sa inyo? Sana po maging responsible pet owner po tayo. Wag po nating saktan yung mga hayop na nakikita natin sa kalye, mapaaso man po at pusa. Kasi may buhay din po sila, katulad po natin mga tao. Yung po kahit na po hindi nyo tulungan, wag nyo lang po silang sasaktan. Kasi yan po mga hayop po na yan, kaibigan po para sa atin yan, hindi po sila kaaway o pakitaan lang po nating mabuti, yun din po yung ibabalik po nila sa atin. Totoo yan. Hindi lang sa aso. Sa Madrid sabi, wag tayong manakit. Diba? Ng kapwa-tao, ng mga animals, mga ganyan, diba? Opo. Huwag tayong mananakit talaga. Mahalin lang tayo, magmahal lang tayo na magmahal. Maraming salamat, Jack and Mami Josie. Ipagpatuloy niyo po yung magandang ginagawa ninyo. Maraming salamat. At sana may makakita ngayon ito at matulungan po kayo. At kami naman sa Net25, nagpapasalamat sa inyo, sa pamilya ninyo, sa ginagawa ninyo, at meron kaming konting regalo sa inyo, ang aming tinatawag na Bida Box. Ito po, may mga t-shirt dyan. Meron po kaming konting regalo mula po sa Net25 at sa Bida Kayo Kaya Aga, konting tulong namin. Mga t-shirt. At ito, yun lahat yan. Tsaka ito, meron kayong dog food na. Ayan. O, bibigyan kayo ng ano yan. Mga, siguro, dapat bigyan kayo ng mga ano yan. Mga at least 1 year supply. Pero ngayon, ito muna. Siya, may uuwi nyo na yan. Malaking tulong na rin po. Oo. Ayan, from Bida Kayo Kaya Aga. Ayan po. Meron pa doon. Ito po. Tapos ito, bubuksan ko na to. Picture nyo yan. Ayan, para sa inyo yan. Ganda mo. Ayan. Thank you po. Thank you rin. Hindi, kami magkapasalamat sa inyo. Itong programa po namin ay hindi po para sa akin, para sa amin, kundi para po sa inyo na gumagawa ng kabutihan parati. Maraming salamat. Salamat po. Thank you, Thank you. Maraming salamat po. Sila po ang ating Be The Best of the Week, ang pamilya Victoria. Salamat talaga. Salamat. Palakpakan po natin sila. Diyan lang po kayo mga bidarkada. Magbabalik po ang Bida Kayo Kaya Aga. Doon natatakot sa'yo, kahit kailan. Naka-green ako ang t-shirt. Naka-green. Simulan na natin. Maglaro tayo ng lato. Maglaro na tayo ng lato, Excuse me po, ako po yung pinadalang agency na security guard. Wanted security guard. Masipag po, ma'am, okay lang po. Wait lang yan kasi po kanina wala yan. Hindi ko po alam yan. Pabuhat lang saglit.
Sasagutin ko lang siya kung tumatawag ako. Salamat po. Thank you po. May alam po kayong magandang shampoo sa kilikili. Gusto ko lang po kasi palambutin. Makati na po kasi. Ano yung magandang shampoo sa kilikili? Ano ba yan, ma'am? Opo. Para bumango naman po. Medyo mabaho na kasi. Saturday, 8 p.m. Sa Ono, it's BO. Biro only. Sa Net 25. Merong isang kasabihan about animal lovers na talagang tumatak sa puso ko. Animal lovers are a special breed of humans, full of empathy, and with hearts as big as a cloudless sky. Para kay Bidat iba pa, Karen De La Cruz, aka Fur Mom Kai, her kind heart allowed her to listen to her pets, even if they cannot speak, and in doing so, achieved a loving relationship that transcends words. Para sa ating Bida sa Life and Philippine Pet Birth Control Center Foundation, dama nila ang hirap ng bawat isang aso at pusang walang tahanan, and it is through this empathy that they are able to help homeless animals to be healthier and have a greater chance of finding their forever homes. At nandyan din ang Victoria family, ang ating Be the Best of the Week. Isang shining example of selflessly caring for disadvantaged animals na napakagandang halimbawa na walang pinipiling breed o lahi ang isang tunay na animal lover. Totoo namang napakasayang magkaroon ng alagang hayop sa bahay. Totoo po yun. Pero ang lagi kong paalala, hindi po sila dekorasyon o pampaganda lang ng ating mga pictures sa social media. Hindi sapat ang pagbigay sa kanila ng mga tirang pagkain. At ito, para ikulong lang sa isang tabi, because all animals, majestic creatures that deserve our care, respect, patience, and love. And think about this. Kung bawat isa sa atin ay mag-aasal hayop, meaning we take only what we need, we listen without judgment or criticism, we look beyond race or gender, and we love with all our hearts, then perhaps the world will be a better and kinder place for all of us. Maraming salamat studio namu para sa aming kabida-bidang set every week. Patatagpaan niyo po ang studio namu right in the heart of Quezon City. Kaya pala sinabi itong right in the heart of Quezon City kasi katabi pala nito ang Heart Center. Kaya siya nasa heart of Quezon City, no? O, yan ang sabi ng writer namin, si Luz Biminda. Sana'y nakapagbigay inspirasyon kami sa inyo with our stories about ordinary people doing extraordinary acts of kindness. Mga kwentong may puso at tumatagos sa puso. Ako po, ang inyong nag-iisang feel-good host, ang Bidarkada, Aga Mulak, na lagi nagpapaalala sa inyo, you can be the hero that someone needs. Susunod sa bida kayo kay Aga, ang ating master pranker na si Joey De Leon sa Oh No, It's B.O. I'll see you soon, Bidarkadas. Be good, behave, be nice. Good night. Yay! Thank you! Guys, it's a wrap! It's a wrap! It's a wrap! Thank you! Thank you, Doc.